Sa isang mapagpalang gabi po mga kapatid, napakaganda po ng gabi sapagkat tayo po ay magkasama-samang muli dito po sa RRD Late Night Talk. Ayan mga kapatid, tayo po ay nagkasama-samang muli sa Monday ng ating tagpuan. Every Monday po, 6 pala ng gabi dito. Alas 10 po ng gabi dyan sa Pilipinas. At kami po ay nag-iimbita, nag-aanyaya muli sa inyo mga kapatid na samahan niyo po kami sa 2 oras ng pabalitaktakan, pag-uusap ng mga importanteng bagay na nauukol po sa ating pagkakristyano. We are still on the series ng ating Attitude of the Heart. Ayan, sa series natin mga kapatid, ano po. At napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. Hahanguin po natin dun sa isang parable sa Matthew chapter 13. Ayan. At ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid, yan, Ito siya. Ayan. Attitude of the heart, growing with tares or with tares at Matthew chapter 13 verse 30. Okay, so bagong lahat, papasukin ko na po yung mga makakasama ko dito. Hindi po akong nag-iisa at pabatiin na po natin sila. So, unahin na po natin si Brother Dino Roldan Jr. from Bicolandia, Center Church of Christ. Kapatid, kumusta? Okay ako dito. Ayos na ayos. Magandang weather namin. Saka, eto. Naging busy buong maghapon. Napakasarap may mga ginagawa. At kasama ko si Amboy kanina. Kaaway lang ni Amboy. Siguro nakikinig sa atin si Amboy ngayon. Ay, hello po sa inyo. Talagang very busy ka kapatid, ano? Hindi naman. Hindi naman. Busy ka. Hindi naman. Compared sa inyong dalawa ni Ryan ngayon. Pagka Monday kasi, ano tayo di ba? Day off namin yan. Pag Monday. Ayan, okay. Kaya, busy kami kapapahinga. Pagod kapapahinga. Alright. So, papasukin na rin natin yung isang kasama natin. Hindi ko alam kung bakit hindi siya naka-red. Naka-red naman tayong dalawa. Bakit siya hindi naka-red? Oo nga pala, noon. Hindi ako wala yung... Oo, hindi ko naramdaman niya. At least naka-red headband ako ngayon. Kumusta kapatid? King Ryan. Sige, bati ka muna. Maraming salamat kapatid Andino, Brother Romel, sa pagkakataong muli makapag-balitaktakan tayo mag-share ng ating podcast tonight sa ating mga kapatiran. Good evening po sa inyong lahat ng mga kapatid sa iba't ibang dako. Good evening kapatid. That's so nice. Kayong dalawa laging busy. Kanina napakinggan ko si Ryan. Saan si Jeff? Nanonood din ako kanina. Sabi sa atin, Ate Shoni P ng mga Barangay Lighthouse mga kapatid. Sabi sa atin, hello po bros, RRD yan. Tuning na daw siya, no? At mga kapatid natin yan. Nakapatching ba tayo? Ganyan kalakas si Ryan sa The Lighthouse. Yung klase talaga, King Ryan. Iba to eh. May influensya mo talaga. Yung pinakamatanda ba natin, mga kasama natin? Yung pinakamatanda sa atin? Oo, ano? Andito nga eh. Good evening daw po. Sabi niya. Yan na. Okay. Kung sino ang gustong sumama sa atin, sige lang. Pasama na. Yay! Diba? Let's get it on! What made you busy, mga kapatid, bago tayo magsimula, habang hinahantay natin yung pinakamatanda sa atin, what made you busy within the week? Ako, ano ba? Marami preparation this week. Marami mga activities, particularly sa mga pag-aaral. Lagi nag-aaral. Si Brother Rai. For the equipping of the saints. Yan. Sabi nga, let's continue to study and learn more. Katulad ng gagawin natin ngayong gabi, masigit ako matututo ngayong gabi sa inyong pangunguna ngayong gabi. Ako naman travel kahapon. Pumunta sa Camarines Norte, nag-preach, nag-Bible study. Tapos, nag-ayos ng nakabalik na yung aking sasakyan na yung Tucson ko, pero sira pa din. At least nasa bahay na. Nilinis ko buong maghapon. Tapos yung Bible study last week, napakaganda. Mga
yung sasakyan ni Chair na color red ay laging busy. May mga sakay lagi. Dinadala namin sa And then paalala ko pala yung mga nakikinig sa atin, kung nakikinig sa atin yung Pilar Church of Christ, sa Sunday kasama niyo ako. Brother Ramin, ha? Ready ka na sa baptism sa Sunday, At babaptize kita. Alright. Saan yun, kapatid? Sa Sorsogon. Yan, kila Heart Evangelista sa kay Cheese. Wow! Convert natin si Cheese, bro. Galing. Ano yun, para hindi matuloy yung impeachment? So kasi si Edsel Lagman ayos kayo. Shoutout po kay Ka Edsel. Hindi, na siya namayapa na ba? Namayapa. Wala na pala. Namayapa na siya. Namayapa na siya. Kaya nga yan. Kaya yan. Hindi ka updated sa mga politics din, King Ryan, talagang... Ikaw RPM, ikaw updated ka. Ewan ko bakit saan ba nanggagaling yung mga balitang yan? Hindi naman natin mga kapatid, hindi naman namin pinag-uusapan yun. Pero siguro kailangan may alam din tayo sa, di ba? May alam din tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Kailangan natin yun eh. Paano? Di magpapaalam na tayo kasi nandito na si Giancarlo. Andiyan ba? Paalam po mga kapatid. Mga kapatid, kung may mga comments po kayo, meron po kayong mga insights na additional po doon sa ating pag-uusapan. Nag-i-echo ako, kapatid. Ewan mo bakit. Kanino ba yan? Nag-i-echo ako sa inyo. Check. Ngayon, wala na? Nag-i-echo ako. Ayan, wala na. Ako yun sa Larin. May monitor kasi ako dito. Sorry. Ako yun. Paalala ko lang, ako ang host ngayon. Papasukin na nga si Giancarlo. Papasukin ko na. Kabalen! Naantay ko lang naman yung permission niya Ayan. Right. Brother Carlo. Gabi po. Sige, bati ka na. Hindi ko marinig si Giancarlo. Narinig niyo ba? Narinig ko, pero hindi na nagsasalita eh. Hello po. Paano nangyari yun? Paano nangyari? Hindi ko narinig po, hindi mo nagsasalita. Yan. Narinig ko na. Giancarlo, hello. Ako wala. Hindi ko siya marinig. Hindi ko siya makita. Hindi ko siya marinig. Giancarlo. Brad, ano muna si Giancarlo. Paki-exit Out mo muna. Tapos, Giancarlo, balik ka ulit. Balik ka, bro. Balik ka. Yan, kasama din natin. I-greet na din natin to. Si Grace Roldan Pasqua, kapatid ko to. Si Mels. Si Jeffrey Habag, kasama din natin. Rina Walang ng... Mamaya na kayo mag-good evening pag nakausapin ko na lahat. Rina Walang, kasama natin. Gilbert Salpura, kasama natin. Grace Arellano. Sige na, good evening na kayo sa mga yon. Sa mga nabanggit ko. Yay! Mauna ka na. Good evening po. Alright, maraming salamat po. Parang isang masayang gabi na naman ito. Pero okay naman po mga kapatid, masaya itong pag-uusapan natin. May masaya at pag seryoso po mga kapatid. Kaya may mga comments po kayo, mayroon kayong mga questions, i-drop nyo lang po sa ating comment section at sasagutin po yan ni King Ryan. Lahat po yan, ang tagasagot po namin ng questions si King Ryan. They were all ready, mga kapatid. Alright, simulan na natin. Teka, papasukin ko si Giancarlo. Ako siguro kapatid, kasi hindi ko siya marinig, hindi ko siya makita dito sa StreamYard. Ayan. Giancarlo, sige. Salita. Hello po. Okay na po ba? Sige, bro. Hindi pa rin. Baka ako siguro yung nalabas. Ako ba? Sige, labas ka muna. Pwede ka naman mabalik. Ako muna kaya lumabas. Hindi naman puputol to, di ba, pag lumabas ako? Hindi naman.
Sige, tuloy niyo muna ng dalawa at lalabas ako. Okay. Ayan ho, kasama po natin si Giancarlo, mga kapatid, ang aming bunso sa age. Kapatid, pero Magandang gabi po. Kumusta ka na, Giancarlo? Anong balita sa iyong buhay-buhay? Okay naman po. Still doing great. Especially sa ministry and sa academics po. Yan. Inaasahan kita maging summa cum laude ka, ha? Hari nawa po. Ito po, kasama po natin si Giancarlo J. Zigbalen, mga kapatid. Kasalukuyan po nasa Nueva Vizcaya, Bayongbong, mga kapatid. Nag-aaral po ito sa isang prestigious na dito. Prestigious na university. At inaasahan ko po na maging summa cum laude ito, mga kapatid. Sige, greet mo yung mga kasama natin. Si Brother Gilbert, kasama natin. Good evening po, mga kapatid. Shared Dan, sabi ni Brother Gilbert. Maraming salamat sa inyo. Yan, nasaan na kayo si RRD? Si RPM pala. Sandali muna. Yes. Nawala yung host natin bigla. Oo. Hindi, ano lang yan. Kumusta, Brother Jan? Ayan. Hello po. Okay naman po, Brother Ryan. Ay, okay na yung audio niya. Ako pala nahuli din. Yes. We're doing great sa pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kapatid. Pag-uusapan natin growing with tears. Ito po yung maganda o challenging topics about is natin how to grow with tears. With tears as talagang tears, mga kapatid. Ano bang ibig sabihin ng tears? Ito ba'y pagluha kasama ang paglago bilang isang Kristiyano? Pag-usapan po natin yan. Kasama natin si Brother JC and Brother RD Roldan Jr. Tama ba, RD? Doktor pala to si Brother Dino. Hindi. Dino Roldan. Ang first name ko, Dino. Okay. Roldan Jr. Yan. Yan, si Master. Andiyan na yung ating ano. Ito si Giancarlo, mga kapatid. Last time, nung kasama natin si Giancarlo, mga kapatid, nagreklamo po ito sa aming dito sa private chat. Sabi daw, ang mga question daw parang pang doctorate. Pang thesis. Ngayon, tingnan mo, doktor itong host natin ngayon. Mabait pa ako last time. Mabait pa ako. Eto. Get ready ka na, Giancarlo. Get ready ka na. Giancarlo, unang question. What is the essence? Pinasimplihan naman natin. So sige, simulan na natin, mga kapatid. Still dun sa series ng growing with attitude of the heart, yung pinag-uusapan natin. So tingnan natin, mga kapatid ng Carlo, Dino, and Ryan, yung isang talata doon sa Matthew chapter 13, specifically doon sa parable of the wheat and the tares. Okay? So titingnan natin, pag-usapan natin yung last na talata dito, yung verse 30. So verse 30 ng chapter 13. Okay? Alam naman natin yung kwento nito di ba? Mga kapatid, So tingnan natin ito, pag-usapan natin ito. Doon sa verse 30 kasi sabi dito, hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at bigbikisin ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. So tingnan natin, mga kapatid, yung doon sa unang talata kasi, hayaan ninyong magkasama silang tumubo. So referring doon sa wheat, yung trigo. At saka yung tares, yung damo, yung weeds. Unahin ko na, kapatid, siguro, isa-isa lang, paunang pananalita muna bawat isa, ha? Paunang pananalita, short introduction lang. Short lang, yung how to grow, paano ba lumago yung wheat or yung Christian, tayo, among with the weeds or tares or non-Christians. Paano ba lumago? A short introduction lang, kapatid. How the wheat
grows among the weeds? Introduction lang. Sino mauna? Giancarlo. I volunteer Giancarlo. Sige. Ako agad. Naman. Short lang Short introduction lang. Paulit po ng tanong. Kinabahan eh. How wheat, yung wheat, how wheat grows among the weeds. Introduction lang yan. Introduction okay. lang ba? Short lang. Okay, kung paano lumalago yung isang Kristiyano nakasama rin yung mga damo. Okay? Siguro ang take ko dyan, it depends po doon sa isang Kristiyano kung magpapa-impluwensya ba siya o hindi. Something like that. So, kasi coexistence yan eh. So, sabay yan eh. So, it depends sa isang Kristiyano kung magpapa-impluwensya ba siya o hindi. Okay, sino bang mas magiging contagious? Yung wheat o yung damo? Something like that. Sino bang mas magiging mas mangingibabaw? Yung Kristiyano o yung wheat? Something like that. So yun po yung take ko for a short take, sabi po ni Dr. RPM. Okay. Salamat bro. Next. Ayos talaga. Ay volunteer si Ryan. Sa akin how to grow, how it grows among the weeds. Doon po sa doon sa good soil. Balik ako doon sa good soil. Well, the good soil produces growth sa both and wheat, but it depends on the good soil kung paano magpo-produce yung wheat and the tares, mga kapatid. Kaya kung ang good soil nandoon natanim talaga yung wheat sa good soil, regardless kung ano yung tinanim, magpo-produce, magkasabay yun kasi hindi naman siya talaga mapipigilan. But it depends on the good soil. Well, magpo-produce siya. Lalago sila pareho. So sa kaisipang Kristiyano, kung paano kaganda ang puso ng isang tao, person should work and walk to a righteous life. So, depende rin, katulad ng sinabi ni Brother, balik tayo doon, Brother JC, depende sa puso talaga. But it depends doon sa good soil, kung natanim ba talaga sa good soil. Okay, ako naman. Alright. Let us accept tares and wheat. May present yan, mga kapatid. But the question is, paano tayo, o paano yung wheat mag-grow sa... But you should stay with your master or the sower. Stay ka dun, Tapos you accept yung pagki-care sa iyo, yung parang I imagine mga kapatid yung mga palay. Kahit anong gawin mo, talaga may tutubo na dayami doon o may tutubo na something na hindi kailangan, pero you stay. Yung sipsipin mo yung abono, yung kung ano man yon, at sigurado yan tutubo tayo. But we should accept, mga kapatid, that tares nandyan na talaga yan, mga kapatid. What I see, Brother Romel and mga kapatid, is ito yan existing na to nasa mundo una talagang ibinigay si Adan sa kasi Eva, maayos to until such time, di ba, nagkaroon ng hindi maganda. And then another explanation, ito existing to sa world na to. I don't only Brother Romel interpret it sa loob ng church, di ba? Kasi sa loob ng church medyo mas marami yung kung meron man kokonti yung tares, pero sa loob, pero sa labas to yung nakikisalamuha tayo sa mga tao. That's how I see it. But of course there are different kinds of analogy o kaya interpretation about it. But this is depende kung saan patutungo tayo. But what I see now, napipredict ko lang, patungo tayo kung paano tayo makimingle sa mga non-believers. Am I correct?
That is exactly where we're going to. Doon tayo pupunta eh. Doon tayo talaga pupunta. Kasi, ano nga mga kapatid, di ba, kapatid Dadino, I think you will agree with me, Kasi ang Panginoong Jesus, bakit binigay itong parable na to is to prepare us To prepare us for inevitable conflict, inevitable disruptions, inevitable, what do you call it? Ways of living alongside or living side by side. Di ba kapatid na Ryan, living side by side. No? Among the tares. Di ba? Among the tares. Kasi doon sa parable, di ba kapatid na Dino, Ryan and Carlo, tumubo sila kasama. Tumubo sila kasama ng tares. Now, sa pagtubo nila, tama yung sinasabi nyo kanina, na depende yan, sabi ni Carlo, depende yun sa nilalaman ng puso. Si Brother Ryan, sabi ni King Ryan naman, depende dun sa good soil. So soil kung saan tumubo. Kapatid? And sa'yo kapatid na Dino, tama yun, I do agree with you, na itong environment na pinag-uusapan natin is the environment wherein yung good seed, yung wheat, yung trigo, namumuhay kasama yung mga tares. May mga consequences ba? Ano ba yung, tanong ko sa inyo yung tatlo. Siguro maganda kung pwede ba kayo magbigay ng 3 consequences? Ano ba yung mga consequences na pwedeng kaharapin ng Krisyano, ng trigo, ng wheat, while growing among the weeds? Ano ba yung mga consequences? May mga consequences ba? First condition of the heart, if you conform with them, talagang ang consequence nito, magiging tulad ka na. Matutulad ka yan. A good example, let's go back to the parable of the sower, di ba? Yung entangled sila, di ba? Kahit nandun ka okay ka naman But make sure, may nag-aalaga sa iyo May nag-aalaga sa iyo, yung farmer di ba? O pakatandaan natin na it's, again, sasabihin nila, it depends sa natin, sa sitwasyon ng puso natin. Kung if you want to grow, then stick with the farmer, mga ganyan. So, isa sa mga consequence nito, isang consequence nito, negative consequence nito, pwede kang mag-ayos sa kanila, pwede kang ma-entangle nila. Kahit na Christian ka, di ba? Pwede kang mabuyo nila, magko-conform ka sa kanila. But another thing, it is because of that, mga kapatid, we can also learn, we can also see, we can shine. Kasi, pakatandaan natin, destructive to, Destructive to. Hindi lahat naman ng mga kaibigan natin, di ba? Yung mga kasalamuhan natin, destructive Yung mga tao, di ba? Yung mga seekers din sila. Mga seekers din sila. Gusto nila matuto, gusto nila maligtas. So, well, tares can be weak, mga kapatid. Vice versa. So, ganyan, So, what I see is if you conform with them, if you na-entangle ka nila, talagang napalibutan ka nila, you will become materialistic, magiging katulad ka nila. But, if you, in one way or another, you know exactly your lifestyle na kailangan, meron kang kingdom values, you should always think of your citizenship in heaven. You will shine and you will become salt and light to them as well. Brother Dino, nabanggit mo kanina, I don't know kung si Brother Carlo and Brother Ryan will agree. Sabi mo kasi kanina, yung wheat pwedeng maging tares at yung tares pwedeng maging wheat. Paano pwedeng mangyari? It happened. At yung mga factors. It happened. Kasi may tayo yung mga we have a good example sa banal na kasulatan. Si Apostol Pablo, during that time talagang considered tares siya, di ba? Talagang destructive talaga siya pero ano nangyari sa kanya? Along the way, pwede mangyari yon. Pero itong sa parable na ito, what I see talagang ito yung mga ito, masama at mabuti talagang black and white ito But of course sa atin we see na may mga tao na still magiging okay. Kasi isa pa dito makikita natin na yung mga ito ay binigyan din ng pagkakataon mabuhay para hindi makapagpandinig ng tao o ng good plant or ng wheat natin, ng wheat ba. So we should be careful. What I see is we should be careful para sa kanila.
And we should accept we have the same existence with them. Whether you like it or not. You cannot just say, Lord, pwede ba patayin mo na ang mga to? Yung mga kapitbahay ko, walang ginawa kundi mag-video okay o hanggang ginawa kundi wag ganito. Patayin mo na to, Lord. hindi ganyan ang hindi ganyan ang farmer. Kung ang farmer natin dito sa Bicolandia ganyan, pero doon it's a different field. It's a different farm. Kaya hindi ganun ang kalakalan. Mga kapatid. Okay. All right. What about you, boss? Kayong dalawa. The same question. The same question. Yung tinanong ko kanina kay Brother Dino. Ano ba yung mga consequences? Balik tayo sa first question ko. Yung first question ko kanina. So, what are the consequences while growing with tares? Siguro andun yung pag-develop ng perseverance. So, at least patient. Yun yung mga naging consequences of growing with tares dun sa mga good seed na natanim. And one of the great example here in the Old Testament, agree ako dun sa sinabi ni kapatid na Dino, though they were compared as tares, but they could be changed as wheat, no, maging makabuluhan yung kanilang binhi. Kasi there are example in the Bible, the story of Joseph and his family, 'di ba? They think of it as evil yung mga kapatid niya, but God meant it for good according to the statement of Joseph. Yung kanyang mga kapatid ay natatakot na. So people think evil, but God meant it for good for those who have good soil, good heart, good attitude. So perseverance is the consequences of growing with tares with those who have good heart, just like the example of Joseph. So that's for me, perseverance talaga ang nagiging consequences nito. Actually, if we're going to think about our life today as a Christian nowadays as compared to the tares that we have talking about, tayo yung mga example of wheat, right? Mga Kristiyano. And I know for sure that you would agree with me that you have already persevered. Right? So, because of the consequences of hindi kasi natin problema tong mga lumalago na ito na masasama sa paligid natin. It is God's way for us to grow with them, know how to navigate life. But the consequences of our growing with yung mga masasamang bagay na yan is perseverance. Patience talaga mga kapatid, bunga niyan. That's Brother Ryan, sorry to cut you. Brother Ryan, kasi di ba, correct me if I'm wrong, Giancarlo and Brother Dino. Pag sinabi kasi natin consequences, usually ano yung pumapasok sa isip natin? Pag ginawa mo yan, these are the consequences. Di ba, pagka sinabi natin kasing consequences, somehow it's negative eh. Yes, diba? Agree. Negative. Doon sa point mo kasi na binanggit kanina, Brother Ryan, parang positive yun, ano? Positive yung result. Di ba? Yes. So, kung positive yun, may negative ba? Na kapag yung wheat or mga Kristiyano is living along or among the weeds. Ano naman yung negative consequences? Well, negative consequences, your heart feelings na ramdam tayo ng parang, yung bakit ganito ang buhay. But, if you think about negativity as a negative, at mananatili ka doon, it will do you no good. Marami na tayo experience ng ganyan. But going back to the source, sabi nga ni kapatid na Dino kanina, yung farmer natin, nagpo-prune sa atin, nag-give sa atin ng nutrients na kailangan natin to grow with that, yung mga paligid natin na hindi magaganda, giving us yung mga positivity na dapat nating isipin. Think of these things. Balik tayo dun eh. Kasi negative sa atin could turn into a positive outcome. And how is that going to happen? If we continue to focus to the farmers. And let's leave the negativity of others
binabatos, let me share this to you mga kapatid, Brother RPM, Brother Dina, and Brother JC. Itong istorya to, napanood ko lang sa Facebook. Nagbabrowse akong ganyan. Tapos, merong isang tao, nagda-drive siya, taxi driver, and something cut him in the front and says a lot of things about, how to drive, no? And he was mocked and cursing words tumabas sa tao na yon. And yung passenger ng taxi driver, nakita yung driver ng taxi, he just waved. O, di ba? Sabi nung taxi driver, how could you do that? He talks a lot of things, bad things about you. And you didn't do nothing about to respond sa mga ginawa ng tao na yon. Well, sabi nung taxi driver, these are, I don't know if it is a Christian ano, pero this is a good illustration eh. If these people do these things, also sa mga Kristiyano, sabi niya, people are like garbage truck. Humans is like garbage truck. And sometimes, ang buhay daw ng tao ay parang nga daw garbage truck. Yung tao na yon, he has a lot of garbage in his shoulder. And minsan kailangan niyang itapon yon at minsan naitatapon niya yon sa ibang mga tao. Doon sa nangyari sa kanila. So he said that he is saying a lot of garbage thing. But when people cross you with that kind of attitude, you just have to wave and let it go. Kasi ganun daw talaga ang tao. It is up to you kung tatanggapin mo yon. Pero sabi niya, but for me, it is for me to wave and let it go. Well, the story is that, the moral of the story is that it is up to us if we are going to take it as negative na ginawa ng mga tao. Kung yung tao na yon gumawa ng ganung bagay, ano pa kaya mga Kristiyano? Just to illustrate the story, mga kapatid. So sa ating mga kapatid, negative things could turn into a positive if we continue to focus on the farmers, katulad na sinasabi ni kapatid. The perseverance, it develops as perseverance. Mga kapatid, there is no such thing as negative sa atin as long as we know, mga kapatid, who is the source of our strength. That is the idea. Can I bat in? Yeah, sure, Brother Dino. Kasi when it comes consequence talaga is negative eh. Most of the time we say negative. And we have a good example sa Old Testament. Si Lot and then yung family niya. They choose to be sa east na malapit sa Sodom and Gomorrah. Maganda maayos sila eh. Pero ano nangyari sa kanila? Dahan-dahan lumalapit sila. Until such time, pati yung kanilang pati yung kanilang buhay katulad na rin doon Nung pumunta yung dalawang anghel doon, tapos gustong sipingan ng mga lalaki, anong sabi ni Lot? Actually, corrupted na rin si Lot eh. Ang sabi niya, ito na lang virgins kong dalawang dalaga, anak ang ibigay. Tapos nung dumating na yung sakuna, yung si Mrs. Lot, corrupted na din. Nasayang siya doon sa napakagandang bahay niya, mansion sa Sodom, or sa Sodom. Pagkatapos yan, lumingon siya. And then, nung nandun siya sa cave, yung dalawa, yung anak nila, take note, they're considered righteous during that time. Di ba? Pero anong ginawa ng dalawang babae? It is because they've been corrupted. It's because, nakisama sila dun, In-adapt nila yun, culture. Pakatandaan nyo mga kapatid, lagi yung nababanggit dito, Brother RPM, that ang culture hindi yan overnight. Dahan-dahan yan. What I see is parang ganito, yung relo, na may second, tapos minute, tapos yung hour. Yung second, makikita mo yung umaandar eh. Yung minute, ganun din eh. Pero yung hour, hindi, sige, tutukan mo, hindi umaandar eh. Pero until such time, after 60 minutes, makikita mo na nandun na yan sa number 2. Sa 2 na siya eh. 1 o'clock pa lang, tapos magiging 2. Exactly, mga kapatid. So, what we are saying here, if we are to mingle, kahit mga kaibigan natin, ka-best friend mo, classmate mo yan, be aware. Kasi dahan-dahan, you will, pati yung salita, yung mga pananalita nila, pati attitude nila. Sometimes we think, sino bang, di ba? We always say, sino bang mga kapatid mo? Sino bang yung mga barkada? Hindi na nga natin na natatalo na nga yung, sino ba ang mga magulang mo? Hindi na eh.
Tell me who your friends are and tell you who you are. So, sinong nakakasama natin? So, as always, lagi sinasabi, yes, we can mingle with them. We have friends with the hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. They don't know exactly kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Yes, but we are to our attitude towards them should be yung parang katulad ni Paul to the Romans I become Romans, to the Jews become Jew. Life yung life nila. For what? To win some of them. That's why kapag nakikipagkaibigan ka, hindi dahil gusto mo magpalibre, may uutangan ka, kundi to win them. Parang gano'n eh. Or else, ikaw i-win nila. Dalawa lang yan. Left and right yan, Brother Romel. So yung consequence, a good example, tumpak, solid example, si Lot and the family. Go ahead, bro. Yeah. Sorry, napaano lang ako. Yeah, actually yan yung gusto ko sana itanong din sa inyo. Bago si kasama pala natin si Giancarlo. Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi yan din ang itatanong ko sa inyo actually na pala mamaya. Ano ba yung mga account sa Bible na wherein makikita natin na nangyari talaga itong scenario na ito na yung wheat talagang yung wheat is they go along with the weeds doon sa mga damo. Kaya yun ko mamaya. At isa pa, kapatid Ryan and Giancarlo, bago natin pagsalita si Giancarlo. Are we meant to identify the tares while we're living with them? Ayan yun ang tatanong ko, yun ang na follow-up question mga kapatid ha. Are we meant to identify the tares? Excited ako, ang gaganda ng mga questions. Yes, yan mga gusto ko. Okay? So, Giancarlo, sige ko na muna. Wag mo muna sagutin yung yung current na question ha. Yung una. Sige kapatid. Sige po. Dr. RPM, pwede po bang ulit yung yung tanong niyo po kanina, Brad? Para lang tingnan ko kung sinulat ko. Ano yung mga consequences? Ano yung mga consequences? Malamang meron eh. Ang sagot, definitely rhetoric question. May consequences ba na pag nabuhay yung weed among the tares, may consequences ba? Definitely meron, di ba? So ano yung mga consequences ba na kakaharapin ng weed na kapag nabuhay siya o namumuhay siya along with the tares? Thank you for the wonderful question, my dear panel. Sige po. Allow me to read the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 15, verse 33. It will correlate to the statement earlier of Brother Dino. So, in order for us, let me read that to everyone. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Yan. Okay? Sabi nga ni Brother Dino kanina, depende yan sa kasama mo. Now, let's move on. Let's forward to the consequences. Anong magiging consequences noon? First thing, kapatid, they can't bear fruits. Okay? Kasi nga, mas nahawa tayo. Ang term na ginamit ko kanina sa introduction, contagious. Okay? Mas nahawa tayo kasi nga, we are going along with them. Ayan. Sabi nga ni Barrino, hindi na natin napapansin yung way of living natin, way of speaking natin, nagiging katulad na ng sa kanila. Kapag ganun na ang nangyayari, ang consequences niyan, mahihirapan tayong mamunga spiritually. And what do I mean to say? It cannot produce anything valuable. In short, or to be exact, do not produce good grain. See? Hindi sabi, yun nga hindi kasi tayo magbubunga. Yun yung consequences if as a Christian, as a wheat, if we want to go along with them. Ibig sabihin, when we talk about go along with them, probably magagawa natin kung ano yung ginagawa nila. Kung sila ay materialistic, ma-adapt natin yung pagiging materialistic nila. Lagi nyo pong tatandaan, one of the development system ng isang tao based on our philosopher in education, alam to ni Brother RPM, malaki ang impact ng environment.
Okay? Napakalaki po ng impact ng environment. So kapag ang consequences po niyan, kapag tayong mga wheat ay along with the tares, most probably mahihirapan tayong mag-bear ng fruits. Hindi tayo makaka-produce ng magandang bunga. And to support my statement, if we are nasa evangelism system tayo, makikita natin yung realidad na yon. Yeah, makikita natin yon na mahihirapan ng isang tao na mag-produce ng magandang bunga. Yun na po. Thank you. Brother Carlo, kasi dun sa parable, Brother Ryan, Brother Dino ha, bago tayo pumunta dun sa question ko kanina. Dun kasi sa parable, in-explain ng Panginoon dun sa verses 36 to 43, na yung bukid na kung saan tumubo yung wheat at saka yung tares, iisa eh. Di ba? Iisa eh. Sanlibutan eh. Yung kinaroroonan natin ngayon. Ang ibig sabihin, namumuhay tayo sa isang tinatapakan, sa isang sanlibutan. Ang ibig sabihin, namumuhay tayo among with them. Di ba? Among with them. Di ba? Hindi tayo separate. Tulad na sabi ni Father Dino din kanina, hindi ito yung sa loob ng iglesia na, kulungin lang natin ng sarili natin, dito lang tayo. Para hindi tayo ma-influensyahan ng mga taris na to, ng mga tares na to. Pero hindi. We are living among them Di ba? So, ano yung consequences? I mean, di ba? Ma-influensyahan tayo. Okay, contagious kasi yan. Di ba? But ano directly yung consequences na maidudulot nito while we are living among them? Kasi tayo, for example, ikaw, estudyante ka, may mga kaklase kang tares. Di ba? May nagtatrabaho tayo sa secular, may katrabaho tayong tares. Di ba? Are you sure na hindi ikaw ang tare? Siguraduhin lang natin na hindi tayo yung weeds. Ang point ni kapatid na Carlo is we are living in one cage in one field. Ganun yung scenario. So ano yung consequences? Mga kapatid, let me add, Brad, sige, kapatid, RPM, Brad Dino. Going back to the context of the book Matthew chapter 13, talagang nung naghasig ng mabuting binhi, ang maghahasik ay talagang mabuti yung kanyang inihasik. But dumating yung masamang maghahasik, naghasik ng kasamaan din doon sa binhi. Brother Ryan, narrative yan Hindi yan context, narrative yan. Ibig sabihin niya, yung kasama ng mga binhing mabuti, yung mga hindi magagandang binhi na tumubo, ay hindi siya magkakaapekto doon sa paglago sa paglago ng mabuting, kasi yung mabuti talagang it will not affect the good wheat, mga kapatid, regardless kaya hindi nga inalis ng Panginoon yung alam niyo yung context, hindi inalis so regardless, mga kapatid, regardless yung consequences na sinasabi ni kapatid na RPM o kapatid na Dino, if you are the good wheat from the very beginning, you will bear fruit. Not unless you are a good wheat, you will not bear good fruit. Brother Ryan, ikakat kita. Kasi it would contradict yung sinasabi ni Brother Dino kanina na yung wheat pwede maging tares. Yung tares maging wheat. Does it contradict yung sinasabi ni Brother Dino kanina? No, I don't think so, kapatid na RPM. The point that we are making here is that yung mabuting binhi na tinanim, magbubunga talaga at magbubunga siya regardless kung ano yung nandoon sa paligid niya. Well, yung sinasabi ni kapatid na Dino kanina, yung kay Apostle Paul was already a good wheat.
ng mga kapatid. The point is, Paul is already a good wit. You see the difference? Paul is a good wit. Why? Later na lang nag-appear that he was a good wit. He is a good wit, mga kapatid. He is not a tares. Think of it again, mga kapatid. Paul is a good wit. Matthew is a good wit. Peter is a good wit. You see the difference, mga kapatid? Regardless of the consequences that affects of bad things that happens to us, if you are a good wit, you will bear fruit. But take note, kasunod na sinabi ng kapatid sa Corinthians, yung influence. No? We have to be aware of it. But if you are a good wit, we will bear much fruit. Yeah, I understand, I understand, Ryan. Okay, I understand, Ryan, that a wit is sin o kasamaan. Kasamaan is always kasamaan. Kasamaan. Kasi just a while ago, inano ko lang, pinersonify ko lang. That's why sabi ko, may mga masama na nagiging mabuti. That's why, Yes. Yeah, ang wit is masama. Yun ang context ko, kapatid Dino. Yun ang dating Exactly. That's why I understand. I understand. Kasi pagka ganun kasi mangyayari, ang contradiction yan. Ang wala nang pwedeng maging Christian. Pag masama na yung wala na, hindi na sila magiging Christian na. Diba? So, a tares will always a tear, diba? A tear will forever be a tear, and then a wheat will be forever be a wheat. But you know what, there are different kinds of interpretation about it. Kasi depende sa pinupuntahan natin eh. Ang pinupuntahan natin dito, Brother RPM, what should be our attitude towards them? Yes. Diba? Yan ang natin eh. That's why attitude, I can be a good influence to them sa tear. Yung masama ang ginagawa siguro nila, but still because of being that's the only the side talk na meron ako kanina. Pero I agree. As ang masama will always be masama, but a person na masama can be maging mabuti rin. Yan, when it comes to person. But with the context na sinasabi ni Brother Ryan kanina, ang masama, ang wit-wit talaga. Ang pero in reality, mga kapatid, ang Christian sabi di ba, pwedeng hindi ka gumawa ng si Solomon, katulad yan. Si Judas. Di ba? But ganun ang scenario natin. Kung bakit nabanggit ko lang yon. I don't think it will contradict sa sinasabi. And we cannot just say na si Paul, during sa ganyang masama siya, hindi kita dinidebunk, brother, nung masama siya, tama yung ginagawa niya, na-discover nila na good wit siya. But, it's a change of life. You can be a good wit para sa akin. Ito na naman yung interpretation ko, yung sabi ko, side step ko, na mangyari, when you repent. Parang ganyan, it can change you. It can change you. Yung wayside can be, magiging okay. Pero, kung ang interpretation natin na talagang absolute, okay, I cannot say anything. Talagang, ang wit-wit, ang tear talaga, wala akong magagawa na talaga. Ang interpretation ko, masama talaga. Ang mabuti. You cannot mix it. Yan. Yeah, siguro, mas maganda ang ganon. Kasi, I don't think it contradicts, hindi naman nagko-contradict yung kay Ryan. And then si Ryan, he's just telling about a Paul na, good wit na siya. Yes. But, medyo may ako doon, Brad, kung hindi naman sa dinidibang ko, may ako dun, mamamatay tao siya. Will you consider that? Parang gano'n. Hindi. Pero actually, ang context na nakikita ko dito, pareho ito tutubo. At mind you, tear and wheat. Halos magkamukha ito. Magkamukha ito, Brother RPM. Magkamukha ito. And only the farmer and the workers can identify it. Yan sana ang gusto kong makita natin eh. Paano natin ma-identify ko? Kasi yung mga tinatawag natin sa Proverbs 22:24, do not associate with a man na magagalitin. Yung mga taong selfish, these are obvious. Di ba? These are obvious. Pero yung may mga hindi. Yung akala mo, okay. Ay, hindi, ligtas to. Kasi kumakanta ng give thanks. Ay, okay to. Para yan ang inaano ko na maging matalino tayo, titingnan natin na we think na tama.
Because they sing same with we sing. Pakatandaan na tares and wheat, magkamukha yan. Who can identify that is the farmer Farmers. and of course the workers. Pero sometimes tayo hindi. Okay. So, kung yan ang kung yan yung premise, kapatid na Dino, Ryan and Carlo. So, yung balik ako doon sa question ko kanina. Are the wheat, yung mga trigo, are meant to identify who are the tares living among them? It's part of the ball game. It should be. Kasi sabi dito, do not associate. Do not associate. Okay. You need to be and the Bible is telling us that we need to be like serpent, wise like a serpent. Be humble as a dove, parang ganyan So we need to. Kailangan matuto din tayo. But you know what? What I see here, mga kapatid, is be mindful of who really you are. If you are a Christian, be mindful na kailangan mag-grow ka. Sabi ni Brother Ryan, you need to bear fruits. Ganyan, be mindful. Do not think. Do not be influenced by them. Tutubo yan, katabi mo yan, siguro matulog. Pwede siguro yung kaklase mo yan. Kasama mo yan magmerienda, Brother Carlo. 'Di ba? Kasama mo yan. But be mindful. You focus on the Lord. Nasisabihin natin ay, okay, hindi ko maiwasan na may mga kaibigan akong ganito, na ganito ang kanilang paniniwala, ganito ang same-sex marriage, tapos ganito, divorce. Sometimes we think na kakonti lang, but don't be be mindful of who really you are. That's my what I see sa akin. Kasi kung lagi ko naman silang pupunain tapos makikita kong ganyan, di ba? But you need to identify as well. On how are you going to do that? Siguro kung mindful ka kung ano ang tama, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, you can easily identify who they are. Okay, let me give you a good analogy about this one. Okay, napakarami mga tao ang pinag-aaralan nila yung buhay ng, 'di ba? Si Muhammad, si Kibuloy, pinag-aaralan nila . Tanungin niyo, ako hindi ko na pag-aaralan 'yun. Ang pag-aaralan ko si Jesus Christ. Kapag alam kong mali pag may may nagsabi sa akin about ini-introduce yan, that is hindi yan sinasabi sa banal na kasulatan, I can easily identify that, well, hindi yan talagang totoo. Alam mo yung mga nasa bangko, ang pinag-aaralan nila hindi yung fake counterfeit money. Hindi. Ang pinag-aaralan niya yung totoong money. So they can easily identify. And same with us, mga kapatid. If we are focused on the Lord, if we only read the Bible, I'm saying, read the Bible. Kasi kung masyado, dapat talaga, Bible talaga ang pinaka-main mo. Okay, you can read others, good materials. Ayos naman yon. Okay naman yon. Kaya lang, kung yun na ang pinaka-main mo, yung Bible parang, supplement mo na lang. Maraming nagkakaroon ng problema nun, mga kapatid. Dahan-dahan. Makikita mo, iba na Kaya sasabihin natin, sinabi ni John Maxwell, sinabi ni Matthew Henry, I have nothing against it. I have nothing against it. Pero, para sa akin, mas gusto ko na yun. Sinabi ni Lord. It will be better kung galing sa Di ba? Ito ang maganda, Brother RPM. Pag-aralan natin kung ano ang truth. Be mindful about Jesus Christ. And you can easily find out kung ano ang mali. Gusto kong marinig yung gusto kong marinig yung side ni Carlo as younger among us. Diba? Huwag ka nang umiti. Younger ka talaga among us. Hindi ka naman tares among us Hindi ka naman yung tares, di ba? So, Carlo, would you agree with Brother Dino that we as wheat or trigo are meant to identify the tares among us? Yes po. Yes. Makikita naman po kasi natin yun Okay? Kumbaga, yung mga ganong sistema. Sabi ko nga po sa inyo, kung tayo ay nandoon sa field ng evangelism, yan, ma-identify kagad natin na ito ay tares, ito ay wheat, something like that.
So madali po siyang makita. Madaling ma-identify po siya kagad. I agree with Brother Dino. Okay. So, kapatid na Ryan, Dino, and Carlo, no? If we, as wheat, mabuting seed, anak ng kaharian ng Diyos, are meant to identify yung mga tares among us while living with them, hindi ba lalabas, kapatid, na hindi ba lalabas na yung effort natin to identify the tares among us will result an atmosphere na kung saan magkakaroon tayo ng scrutiny na mag-create ng, parang culture of judgment sa kanila? Hindi ba pwedeng ganun mangyari doon? Pagka ganun na, we can identify. But what's wrong about it? What's wrong about it? Diba? Mangyayari yan eh. We are to judge. Doon sa 1 Corinthians chapter 5 ba yun? That we are to judge. Even the angels. It means, yung judgment natin, hindi tayo magiging parang si Judge Scarpio. Hindi tayo magiging judgmental. Hindi yun. But we are to know what is truth and what is not. Diba? Okay. Yun ang judgment doon. Malalaman natin sino ang mga dapat natin samahan. Diba mga kapatid? But of course, may mga kaibigan tayo. Ito, lagi ko nababanggit na may mga tao na sometimes gusto natin makisama, which is true. Pero yung muscle natin as a Christian, hindi pa malakas. So, we need to gain more muscle. We are to judge. Wag natin isipin yung chapter 7 na magja-judge ka, yung sa chapter 7 in Matthew. Gusto sabihin doon, maging maingat ka. Maging maingat ka sa pagja-judge mo. Hindi mo dapat, hindi mo dapat ura-urada ka, kaya matanga yung sinasabi pag nagko-correct ka. And then suddenly, after that, sa verse 5 and 6, you are to judge na nga yung mga tao. You are not to give. Akala ko sa akin lang may mga aso. You are not to give your pearl sa mga di ba? Di ba? That's a form of judgment, mga kapatid. We are to judge, mga kapatid. Sometimes kasi mali yung definition natin sa Matthew chapter 7. Huwag kang mag-judge. Parang ganyan. But right after that, magja-judge ka. Hindi, i-judge mo na hindi mo dapat ibigay yung mga perlas mo doon sa kundi ka. Why not about it? But you are not to hindi mo iisipin na ganun ka, na ang sarili mo, yung parang parang sarili, ikaw nang pinakamabuti. Hindi naman yung magiging parasite tayo, self-righteous tayo. We are not to, hindi yun, mga kapatid. We are drawing a line here na hindi ganun ang gusto sabihin natin. Maaawa nga tayo sa kanila. We shine nga like di ba? Like di ba? Sabi yan, lighthouse. Tayo sa lighthouse? Nahilaw ka sa lahat. Di ba? Para makita nila kung ano ang tama o hindi. But what's wrong about it? Talagang magja-judge tayo. But we are not to judge para at least natin sila, i-degrade natin, i-belittle natin sila. Hindi yun ang judgment natin, but to lead them, mga kapatid. Brother Ryan, what is your take about this? Well, gusto ko bumalik doon sa Luke chapter 8 verse 11. Siguro establish natin, my understanding is that yung weed at yung tares, it's not people itself eh. Luke chapter 8 verse 11, kung maalala po ninyo, sinabi dito, now the parable is this, the seed is the word of God. So it means to say it's not directly the people, but it is the word of God. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, whoever abides in me, abides in my word. So makikilala natin, kaya sabi nga, agree ako doon, sinasabi ni kapatid na Dino kanina, it is possible na tayo maaring maging weeds, no? If our words are not in line doon sa mga sinasabi ng ating, hindi talaga directly mga tao, mga kapatid. So even those people around us speak the truth of God's word, then it is the word of God. It is the seed. It is the wheat. It is the good word of God. So it is not the people, but it is the word of God. Mga kapatid, minsan kasi pag
pagka hinalo natin, kasi sa parable, the Word of God describes His seed as the Word of God, hindi people eh. So, para ma-identify natin yon, yung siguro, yung mga tinuturo, no? I disagree, Brad. I disagree. Mm-hmm. What you have read is about the explanation of the parable of the sower. Sower yon. This time, hindi. Yung seed na yon, natutubo yon. That's why, igagather sila. Ang iba ipupunta sa impyerno, iba pupunta sa langit. Iba to eh. Iba tong sinabi mo, Brother Ryan, because that interpretation is the parable of the sower. This time is the parable of the weeds. The wheat and the tares. Ito na yon. Magkaiba yung Brother Ryan. Though seed yon, pero yung seed na yon, yung salita ng Diyos yon. That's your interpretation. But this time, if you're going to talk about it, if you're going to focus on the verse 4, as the weeds are pulled up and born into the fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out of his kingdom everything that causes sin and all who do evil. They will throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Sino na yun? Yung mga tao na ito. I think it's a different explanation of the seed. I'm very sure about it, Brother Ryan. That it's ito yung salita. Yung sinabi mo, ito yung salita. But it's a different seed dito na to. It's a different story. It's a different parable na ito. It's the grown plant na to eh. Yung grown plant na. Iba yun, Brother Ryan. Iba yun. I beg to disagree with that because on my thoughts, kasi kung ang i-direct natin sa tao kaagad yung seed, parang umaasa tayo doon sa produce natin na tayo na kaagad yung good seed. We can be as a tares or wheat some point kung talagang ang ating binubunga ay yung mga hindi maganda o yung mabubuti. Depende, no? Pero ang sabi nga natin, yung wheat dito, yun ang sabi ko na mabuting binhi na nagbunga sa mabuting lupa, yung puso natin, yung salita ng Panginoong Diyos. Nanatili tayo doon, kaya nagbubunga tayo ngayon bilang isang tunay na Kristiyano. So, yung wheat, mga kapatid, is yung Word of God. Kasi, consistent yung kanyang growth, no? Maliban doon sa ipinunla nung ano. So, I don't know if I'm wrong, tingnan natin kapatid. Baguhin yon, pero as far as the seed is concerned, I do believe that the good seed continue to grow. Kasama yun. Yun ang understanding ko doon. At ito ay Word of God. That is my understanding. So, Okay. Before we go on, basahin ko lang to as we go on. Sorry, kapatid na Carlo, teka, pagpalitin natin yung ating picture para makita ka. Okay, sabi dito ni Alexandra Bordo, wheats are more hardy or sturdy and they tend to dominate or overpopulate the field. Yeah. But they have no value, while the good seed, though outnumbered, is still far more valuable than the weeds, or so are Christians. Agree. Do you have any reactions about that? Very much agree with this. Kaya mas marami nga, di ba? Talagang ganun. But yung pagiging valuable ng mga katulad ng mga sumusunod sa Panginoon, it's nothing compared sa kahit napakarami ng mga tears na yan. Ng mga tears. But thank you, Brother Alex ng Bagasbas Church, Camarines Norte. Kasama ko sila kahapon. Dami natin mga listeners from Camarines Norte, ano? Oo naman. Talaga. Influential. Si Robin Padilla eh. Yung tatay. Ganun ba yun? Ang ganda ng talakayan niya, mga Brad, kahit kasama natin ang mga masama, ang sabi ng Panginoon, daigin mo ang mabuti ng masama. Ulit. Ulit. Daigin mo ng mabuti ang masama. Ay, okay. Tama yan. Tama na. Tama yan. Tama. Okay. Yeah. Tama na. Alright, sabi niya, sino to? Ay, si Giancarlo pala.
Si Giancarlo sabi ni Giancarlo, huwag kayong humatol batay sa inyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan. John 7:24, to support Bro Dino's statement a while back. Ano ba yung Brad? Ano ba yung matuwid na pamantayan ng isang trigo? To judge right. Ala ka, Carlo, naglagay ka kasi ng ganyan sa iyan. Nagtanong talaga. Hindi, di ba? Di ba kapatid, Kasi nandun tayo sa point na, tayo mga wheat, tayo mga trigo, we can identify We can identify the tares among us. Di ba? But it's not on the point na magja-judge tayo, di ba? I mean, misjudge them. Di ba? We can judge them, we can scrutinize them, but righteously. Now, while scrutinizing them, di ba kapatid na Dino, Ryan, and Carlo, while scrutinizing them or judging them, dapat meron tayong standard. Di ba? May standard tayo Ano ba yung matuwid na pamantayan natin? The Word of God. The Word of God. Well, wala po tayo. Ako, basis ko po talaga lagi is the Word of God. And that is the seed that we are continue to di ba? Patuloy nating pinupunla yung salita ng Panginoong Diyos. At ito yung mabuting binhi na sinasabi nga ng aklat ng Luke. And to parallel it in chapter 13 of Matthew, the same holds true dun sa wheat na yon. It is the good Word of God ang pinupunla natin. Ito yung pamantayan. Madali natin ito makilala bilang isang Kristiyano kasi nga alam natin yung aral ng Panginoon. Alam natin yung tinig ng salita ng Panginoon na nasa banal na kasulatan. Kaya po ako naniniwala, though may mga tao na gumagamit ng salita ng Panginoong Diyos, sinasabi nga niya, pabayaan nyo. Pabayaan nyo. Di ba sabi ng Panginoon, pabayaan nyo. Paul even says, Apostle Paul even says, di ba? Hayaan nyo sila. Basta maipangaral lang ebanghelyo, di ba? Sabi ni Paul. At sabi rin ng Panginoon, ang hindi sa atin ay laban sa atin. So, as we identify yung Word of God, that is our standard. Kaya nga sabi ko nga po, yung Word of God, babalik po tayo dun sa konteksto. Kasi kung lalabas po tayo dun sa konteksto ng weed and wheat, mga kapatid, parang yung sinners, hindi na natin kayang ibigin yun. Kasi identify na natin sila na mali yung sinasabi nila. Sila na mismo yun. No, it is the Word that we are trying to, parang nire-reform natin na itama. Di ba? Parang ganon. It is not the people themselves. Sabi nga, love the sinner, but not the sin. Yeah, di po ba? You see that? Love the sinner, not the sin. Sometimes they could be wrong using the Word of God, the seed. But we still love them because it is not them. It is the devil. It is the one who, that's what I'm trying to say, mga kapatid. Sige, Ryan, pag-aralan pa natin yan. Sige, punta tayo doon sa yung ating heart ng puso natin sa pakikisama sa mga ganyan. Sige, okay na yan, Brad. Kapatid na Dino, Carlo, and Ryan, may nag-message si Sister Darl. Gusto daw gulo si Brother Buds. Makigulo No? Gusto daw paano saan ko ba ipapadala yung link? Bigay mo kay Darl. Kasi si Darl nandito Bigay mo kay Darl. Ako na magbibigay. Yeah, I'll give it to her. You go ahead, bro. Ako na, I'll take care of it. Okay. Kasi ito isa pa, kapatid na dun sa pag-identify natin, now, tayo bilang mga wheat, how can we maintain of being wheat among the tares? Pwede pa magbigay kayo, Brad, ng biblical patterns, mga biblical patterns, kapatid, for us to use. Yun naman ang gusto natin, di ba? Ayaw nating masama na mabunot. Di ba? Pagdating ng pag-harvest, kasama tayo dun sa harvesting, makasama tayo dun sa itatapon sa fire. Kapatid, how can we maintain? How wheat can maintain yung state niya as a wheat hanggang sa harvesting? Para nabigla kayong tatlo.
Naintindihan niyo ba? Brad, busy ako. Nag-share ako eh. Naintindihan niyo ba yun? Ano bang question? Ulit. Sabi ni Brother Alex, pakibasa muna to habang nag-iisip siya, no? si Giancarlo. Teka, alam nyo kayong tatlo, pagka ako nagtanong talaga, parang natuto na lang kayong tatlo, Okay, sabi niya Brother Alex, if fields are left unattended, weeds will grow. Uy! Ayan, ang ganda nito, ha? To make the fields productive, we need to plant. That is why we need workers to plant the Word of God. Mhm. Wow. Ay, Yes. ano natin? Agree or disagree? Agree. Amen. Amen lang? Gaganda mga thoughts ni Brother Alex. Oh, just to let you know, si Brother Alex, hindi naman talaga preacher, pero napilitan maging preacher. Ngayon talagang every week nagpipreach siya. Mhm. Kaya ganyan si Brother Alex. Isa sa matalinong nakilala ko to, si Brother Alex. Kumusta pala kay Sister May? Yeah. In relation dito sa message, itong sa comment ni Brother Alex, i-connect nga natin doon sa question ko kanina. Kasi ang thought nito is how to make the fields productive. Parang tayo, how can we be productive and maintain our being status, yung state natin being wheat? Paano ba? Can you give us biblical references wherein wheat can stay wheat until the harvest time? Mm. Be faithful unto death. Ang sinabi doon sa Revelation. Sa mga kapatid, nangyayari sa buhay. Si Brother Yung Brad, mga- papasukin ko dito na eh. Okay, papasukin mo na. Pakantahin mo na. Hindi. Hindi ko na naman siya makita. Bakit di ko siya makita? Medyo Hindi ko makita si nakatigap Brother Brad. sa discussion niyo eh. Yung connection ko yata. Oo. Ay, narinig Ayun, nandiyan na siya, oh. Nakikita niyo ba? Nakikita namin. Pati si Abilin. Ayan. May dito Narinig niya ako? makita. Sige, Si Dar, sige. ganun din. Sige. Nasa travel sila. Sa travel sila. Narinig niya Hey, ako, mga sister, kapatid. nakikita ko doon sa Facebook. Sa FB ko nakikita. Dito sa StreamYard, di ko nakikita, Brad. RPM, nagsasalita na si Brother Buds. Buds, you go ahead. Oo nga, narinig niya ako? Kami lang 3, 4. Yes. Si RPM hindi ka maridinig. Ah, bakit? Kanina ganyan din siya kay Carlo. Buds, Oh? Buds, if it is okay, exit ka muna tapos balik ka lang Buds para mapakinggan ka ni Brother RPM. Exit muna tapos balik lang uli. Okay. RPM, back to you, bro. Ako siguro may problema. Hindi, sometimes ganun talaga. Pagka high-tech Yung connect- masyado ang laptop. Yung connection ko. Sige nga, Brad, kasi siyempre, yung pinag-uusapan natin, we are developing a good heart. I mean, the heart, the attitude of our hearts, eh. And one part that we have, a heart that we have to develop is the heart of the wheat. Diba? Our heart as a wheat. Now, how can we maintain, aside from the sinabi ni Brother Dino kanina, Revelation 2:10, how can we maintain our heart as a heart of a wheat until the harvest time? Mahirap yan eh. Kasi, Brad. Si Brother JC, baka... si Brother JC. Ako na po ba? Ang Bakit kapag galing mo, medyo Brad. mahirap yung tanong, ako laging inuuna ninyo? Napapansin ko, kanina pa kayo Ay, diba, buti natin, how can we maintain, okay? Ayan, First thing, stay rooted in God's Word. Basahin natin. In Psalms chapter 1, verse 2 to 3, let me read that. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. In short, mga kapatid, stay rooted in God's Word.
kailangan may foundation tayo ng salita ng ating Panginoon. Okay? Para ma-maintain natin yung pagiging wheat natin along the way of our lives hanggang tayo nabubuhay in order for us to be faithful until our last breath. We need to be rooted in God's Word. Yun ang foundation natin bilang mga lingkod ng Panginoon. Yun yung ugat natin. Inuugat dapat tayo sa salita ng ating Panginoon. Ito yung pinag-usapan natin last week. Yeah. Dapat inuugat tayo sa salita ng ating Panginoon. Something like that. Yeah. Okay. Before tayo mag-continue dun sa before tayo mag-continue, Brother Buds, bati ka muna. Hi, Sister Joy. Yeah, magandang gabi sa inyo dyan at magandang umaga kung saan man kayo panig ng mundo. medyo naantig ako sa ninyo sa discussion nyo eh. Ganun ba? Yung mga take nyo sa sa passage na tinatakel nyo ay lahat kayo ay tama at medyo may ano lang sa kung paano nyo yung tawag dito. Kung paano nyo lang i-personify. Kasi yung wit talaga inihasik eh, di ba? Ibig sabihin lahat ng wit ay mga good wits. Katulad ng mga Kristiyano, ako lumaki ako sa iglesia. I can consider myself a good wit, but kung saan ako tumama sa lupa. Good soil. Kasi yung mga ideas nyo talagang parehas mga tama eh. Sabi ko, parang buhay ko yung pinag-uusapan dito mga to. Gusto mo pag-ibig mo pa pag-usapan namin dito next episode, no? Gusto mo buong buhay mo pag-usapan namin. Kasi may mga good wit talaga na naging parang cares. Katulad ko. Speaking of Christians. May mga good wit na na ihasik tapos napatabi sa tape. Ang wit ay wit, ang tear ay tear, tama 'yon. Pero pagka ang wit ay napatabi sa tape, mag-aagawan ng nutrients 'yan. Kung ang wit ay hindi hindi niya pinorsige na bumaon ng gusto yung root niya, ay hindi gaano magbubunga. Nasabi yan nung pamangkin ko nung huling uwi ko sa Nueva Ecija. Kasi ang naging case doon, drought nung nakaraang pag-uwi ko. Tapos wala silang choice kundi isaboy lang talaga yung gas. Kaya sabi ko, paano yan? Hindi na standard yan. Sabi niya, wala tayong magagawa dito kasi kulang sa tubig. Kaya pagka kulang sa tubig, isinasaboy na lang talaga. So, siguro yung case na inaano nyo, na pinag-uusapan nyo ay yung katulad ng case ng bigas na talang sinasaboy lang at hindi yung talagang inirurut, yung itinatanim ng malalim. Pagka isinaboy, talagang kanya-kanya yan. Matira-matibay, ika nga. Ang lahat ng wheat na good wheats, pagka isinaboy, matira-matibay dahil may katabi kang mga tares. Ngayon, kung katabi mo ay tear, ay either na makikipaglaban ka sa tear o hindi. Kaya kaya masasabi ko na sarili ko na maybe I'm a good wheat or maybe not, because sometimes nag-struggle ako sa sarili ko eh. Nagkakasala din ako. But I'm trying to be, what God wants me to be. So, siguro yun ang foundation ko na as a good wheat.
Ngayon, kung gusto niyo na maging perfect example ng very good wit, si Brother Jun Puentes o si Brother Dino Roldan. Ayan, mga Aray ko. classmate ko yan sa classmate ko yan sa PBC, parehas lang yung foundation namin. Pero, depende yun sa namin, sa tawag dito, sa kinabagsakan siguro. Bumagsak ka naman kay Darla. I hope na based upon my experience, maano ng mga kapatiran na you are a good wit. But isinaboy tayo dito sa daigdig ng ating Panginoon as a good wit at maraming deer sa ating paligid. So, you have, as a good wit, kailangan mo i-dig in ang root mo para maging stable ka sa pananampalataya mo at para maging fruitful ka. Yun lang ang take ko, mga kapatid. Ang galing. Galing. Tama yung lahat ng mga sinabi nyo. Talagang tumatama talaga sa sa damdamin ko eh. Bads, medyo lang namin to, kasi nagagaling-galingan lang kami. We are just trying to personify yung wheat and tears. Pero ang katotohanan, ang pinaka-main, what I see kasi, ang pinaka-main lesson ng ating Panginoon dito, may Judgment Day. Oo. Yeah. Yes. Actually, yun. Kung bakit medyo nagkaka-mekos kami dito because we are trying to personify. That's why, pati yung mga kapatiran natin, nagsasabi na ganito, yung mga ganyan, may mga But, the truth is, ang pinaka-main message dito, ang masama, tapos, pagdating ng panahon, si Jesus, will judge. Parang ganun siya. Kaya lang, medyo, kami, malikot lalo na itong doktor namin dito, malikot na husto, no? Kaya ganun no? Kaya, kami ni Ryan, saka ni Giancarlo, medyo din. Yun, dahil natitrigger yung 22. Natitikil yung Nakikiplay lang kami, sumasakay lang kami, pero alam namin, pagdating ng panahon, mamaya, sa judgment lang naman talaga darating to. Kaya natin na, Yes. hari nawa ay maging wit tayo na good wit tayo mula nung itinanim hanggang sa paglago. Yes. Yeah, Bads, pinagbibigyan lang namin tong host namin. Akala niya hindi niya hindi namin alam na ang pinaka-main idea nito, context nito, may judgment pagdating ng panahon, yung mga wit, yung mga yung mga bubunutin. Di pa tayo tapos, mamaya pa yun. Mamaya pa yun. Kaya nga maganda rin yung huling tanong ni Brother RPM anong gagawin mo para ma-maintain mo yung pagka-good wit mo? Yan ang tanong namin. Ayan ang tanong ko ngayon, Brother Bad, sa'yo. At bigyan mo kami ng 100. 100 ways. I'm trying to be in a way na yung eto nga na although busy ay inaano ko pa rin na nagko-contribute ako kung ano ang magagawa namin para lumakas yung pananampalataya namin at maka-encourage sa ibang kapatiran. So yan ang so far yan ang yan ang ginagawa ko. And then sometimes kung yung mga kapatiran ay minsan nag-a-ask sa akin ng opinion ko, sabi ko kapatid, kung tatanungin mo ako bilang isang matuwid na Kristiyano, I am not a perfect example. Yun ang lagi kong sinasabi. Dahil ako ay nagkamali ako. Marami akong pagkakamali na nagawa sa buhay ko. But I do refer them to sa mga kapatid na alam ko na talagang mula pa noong una ay naging matatag sa pananampalataya. So yun ang ginagawa ko pagka may nagtatanong sa akin. But sometimes financially kung kaya ko, ito na ho, ito na. Pagka hindi, Ito na. ay sinasabi kong wala akong kakayahan. So binawi mga kapatid.
No. Wala kong pinapatamaan But that's what what me and my wife are doing. We are just trying to contribute and kung ano yung magagawa namin para mapalakas namin yung pananampalataya namin and magabayan namin yung mga anak namin na tumatag sa pananampalataya nila at maging good with din sila. I don't know if kung ang mga naisalaysay ko ay tama sa inyong pakinig, but pag-uusapan namin mamaya, Brad. Offline ko tama. But personally, that is what me and my wife are trying to do. Trying to, para naman yung maging balance ang namin, ang buhay namin, hindi yung puro lang trabaho. Hindi yung puro trabaho lang, kundi may nagagampanan din kami sa tungkulin sa Panginoon. Yes, that's good. That's great. Hindi na ako magkukwento, Bads, baka mamaya maraming magbigay sa iyo ng GCash Ayan, hindi na ako magkukwento. Pero yung mga kapatid natin sa Iriga, yan, nabigyan na natin pambili ng Bible. Yan. Salamat sa magagandang puso. Yan. Wow. 0923-597-6577 GCash. Baka pwedeng bigyan mo kami ng isang... At nakikinig kami ni Darlene. Yeah. Mabuti naman dito, dumating na kami sa New Jersey ng wala nang storm. Ito mainit na dito. But hopefully makarating kami sa tahanan namin ng matiwasay. Praying kapatid for your safety. Yeah, thank you. Yes. Nice. Ayos. Right, maraming salamat kapatid na Bads, ha. Thank you din, thank you. Salamat, Mr. Darn. Stay safe po. God bless po mga kapatid. Yes. Thank you, Darn. Nice. Abilin. Salamat. God bless. And Yan po. nandiyan ba si Boss Arvin? Nandiyan ba si Boss? Yun, there. Okay. Okay. Sige. Bye-bye. Thank you. Nice one. Ang galing na, no? Oo nga. Galing. Oh, wait. May paliwanag dito, Brad, si Brother Gino. Maganda siguro yung natin to. Okay. May si Brother Gino. Yung kay Brother Julian muna, no? Sabi ni Brother Julian, agree ako kay Brother Brian ba? Ano bang pangalan mo? Ryan ba? Ryan Bang ka na? Hindi, Ryan. Okay. No. Ryan. Okay. Ryan ba? John 17:17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Yan ang ano to? Tulungan nyo ako, hindi ko ma-decode. Ang katotohanan, sino ang katotohanan? Ang Panginoong Jesus. John 14:6. Amen. I am the way, the truth, and the life. Hindi. Yeah. I am the way, the truth, and the life. And no one goes to the Father except through me. Diba? Yeah. Okay. Brother Gino, si DJ Chino, ang paliwanag ni Jesus sa Matthew 13:36-43, ang magsasaka si Jesus ang bukid, ang mundo. Ang mabuting binhi, trigo. Ang mga anak ng kaharian, ang tunay na mananampalataya. Ang tares, yung damo. Ang mga anak ay masasama, ang mga anak ng masama, yung gumagawa ng kasamaan. Ang kaaway, si Satanas. Ang ani, or anihan, yung anihan yung harvest, ang katapusan ng mundo, or final judgment. Ang tagapag-ani, ang mga anghel. So, yan yung di ba? Yung sa piniliwanagan ng Panginoong Jesus doon sa verses 36-43. Yeah. Yung kanyang parable, di ba, kapatid? True. Alright. So, amen and amen, sabi ni Brother Gilbert. Balik tayo doon, kapatid. Balik tayo doon. So, malapit na tayo, ha? Yung pinakahuling question, yung pinakamahirap, eh. At uunahin natin si Brother Carlo doon, mamaya. Anyway, bago yan,
Kapatid, yun lang. Balik tayo sa question ko kanina. Nabanggit ni Brother Ryan kasi kanina, yung the Word of God, of course, di ba? Mhm. Yun ang isa sa mga number one on how we Seed. maintain, di ba? How we maintain our, as a good seed, ano? Yes. As a wheat, as a, bilang trigo. Ano ba? Ano ba yung mga dapat nating gawin bilang mga mabuting trigo, mabuting seed, wheat, for us to maintain yung pagiging wheat natin hanggang sa harvest? Ano ba yung mga biblical references natin? Para sa mga tagapaginig natin ay, alam mo na. Mhm. Sige. Pangalanan mo na, bro. Pangalanan mo na. Nagbabasa si Carlo eh. No? JC. Hirap na hirap. Sige. Yeah, nagbabasa JC, si ikaw na. Carlo eh. Carlo. Nasagot ko na po yan kanina. Oo nga pala, sinagot na pala niya. Ano ba? Oo. Parang mali yung tanong ko sa'yo, O sige, yun. How to maintain Bradino, ikaw, Bradino, ano man dapat natin gawin aside doon sa revelation? I think the right question, hindi naman sa minamasama yung question, how to become faithful, di ba? Inano lang natin ang wheat eh. Kasi yung wheat kasi talaga eh, yung wheat talaga kung doon sa parable, wheat will always be wheat eh. The tare will always be tare eh. Ang pinaka-main kasi doon talaga, judgment lang talaga. But siguro ang pinaka-maganda, how to become faithful. So pagdating ng yan, we will go to heaven, di ba? Yeah. So remain faithful unto death sa mga persecution. You follow Jesus Christ. You remain faithful. You learn more about gagawin. Maging always thirsty and hunger for righteousness to do what is God wants you to do. O, diba? So yun, ang mga ilan lang. At napakarami pa mga kapatid. What I have just said, mga kapatid, iilan lang yan siguro, 1% lang yun mga kapatid. Napakarami pa. Bilang nanay, o diba, kailangan maging mapagmahal ka sa iyong anak, o diba? Bilang kaaway, patawarin mo yung umaaway sa'yo, o diba? Kung ikaw naman ngayon ay nasa tinatawag na pagsubok, you stay with the Lord, yung stay with your faith, di ba? Kapag ikaw walang pera, wag bibigay ko sana number ni Badjun pero wag na. You make yourself be filled, be contented kung ano ang meron ka, di ba? Depende sa pagiging sa sitwasyon natin. Sa mga katulad namin preacher, kailangan namin maging concerned kami sa pagtuturo namin, pagkatapos niyan pati yung aming gawain. So ourselves and also the people na nakikinig sa amin will also be saved, parang ganyan. So depende sa sitwasyon natin. Depende sa kung sino tayo. Bilang anak naman, you need to honor your father, mother, o diba? Pero above all is to love God with all your heart, soul, mind, and strength, and love others as you love yourself. O diba? Correct. Very generic ang aking answer. Mauubos kasi pagka masyado i-specify ka pa. But anyway, ipapasa ko ng bola kay Brother Ryan. Yeah, agree ako doon. Agree ako doon kay Brother Dino. Well, to maintain the good weeds or the good seed na nasa atin, by the way, tulad ng sinasabi ni Brother Gino and Proso dito, well, naging Kristiyano na tayo because of the good seed that had been that had been seed. Talaga hindi makaka-get over si Ryan. Ayos si Brad. Agree ako gusto sa'yo, agree. Gusto ko ibalik dito, kapatid na Dino, Brother RPM, yung mabuting binhi, yung trigo, bumabalik yan doon sa Luke chapter 8 verse 11 that talks about the word. And the result of the word is Christian. Tayo na yun, yung nasa kaharian ng Diyos. Naging mabuting binhi. Yan. And then, to maintain that good seed, John chapter 15 verse 8, sabi ng ating Panginoong Jesus, "Here is my Father's glorified that ye bear much fruit, so shall be my disciples." So, inaasahan ng Panginoong Diyos na tayo nakaatas tayo sa Kanya bilang Kanyang mga lingkod. Manatili tayo doon na nagbubunga. At ang bunga na ito, binabanggit din niya sa mga sumusunod pang talata. Well,
kung babalikan po natin in the book of Acts chapter 2 verse 42, ang sabi doon ng apostol na si Lucas ang nagsumulat, no? Sila ay nagsipanatili, hindi po ba, sa turo ng mga apostol. Na yung turo ng apostol na yun galing sa ating Panginoong Hesukristo, which is the one who, shared by the apostle, no? Yung binhi na ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ng ating Panginoon, to maintain that, we have to bear fruit. And that fruit, according to Galatians chapter 5, verse 22, the fruit of the Spirit, mga kapatid. So, verse 17, chapter 15, sabi ng aklat ng Juan, ang mga bagay na ito ay inuutos ko sa inyo upang kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Well, babalik tayo mga kapatid doon sa tunay na dahilan kung bakit tayo naging mabuting binhi at naging Kristiyano. What is that? Love. Love. Yeah. Not just your brother, even your enemies, so that we can bear much fruit. That is how to maintain to be a good seed. Yeah. Sabi ni Brother Ryan, Brother Dino and Carlo, sabi ni Brother Ian, 2 Timothy chapter 4:7, Apostle Paul said, nanatili ako sa pananampalataya. So, keep the faith, Keep the faith. Yeah. Meron ba? Kasi para i-culminate na natin itong napaganda ng usapan, Do parang seryoso yung usapan natin ngayon, Kumpara doon sa last Monday, Sabi ko sa inyo, wag niyo akong pag-uhusin kasi magiging seryoso ito eh. At least marami tayong mas na dideepen pa mga kapatid yung ating discussion. Well, there are some things that I need to recalibrate, no? At least mababalansin natin yung aral. Ito yung importante sa pag-aaral ng sama-sama. Without being prejudiced to each other, we know we have different views, but we unite in one purpose, and that is to glorify God because we love one another, and we want our brothers and sisters to be edified by our studies, and we both go back to the source of good seed, Jesus. That is the one who unites us. Ang sabi ni Paul, by the way, Brad RPM, bago ko ibigay sa iba yung pagkakataon, sabi ni Apostle Paul kay Timoteo, pagsikapan mo, ang sabi niya, diba? Sikapin mo na ipangaral ng salita sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong turo ng sa gayon. Hindi lang ikaw ang ililigtas mo, pati ang nagsisipakinig sa iyo. Ano yung tinuturo na yon? Yun yung binhi ng kaligtasan na naging resulta, mga naging Kristiyano. Kaya ingatan natin yon, yung binhi na yon na itinuturo natin sa mga tao. And we have to identify the good seed that we share to other, which is Jesus. Ultimately, always be Jesus. I hope and pray that to this discussion, we glorify the name of our Lord and Savior Christ Jesus because we wanted to close to be with Him. Gusto natin mas malapit sa Kanya. Right, di ba? Yes. Amen. Alright. Tapos ka na ba? Parang bigla ka na lang. Parang bigla ka na lang nag-drop. Thank you po. Parang nagulat din ako dun sa nag-drop tapos ka na lang. wala. Parang drain up yung microphone. Bug. Para kang yung congressman sa di ba? Okay. Ayos yan, right? Okay yan. May dagdag ba? Kapatid na Carlo, kapatid na Dino. Dagdag okay. ba? I'm okay with that. Okay na tayo. So let's culminate, Let's culminate itong pinag-uusapan natin. Ang ganda kasi ng pagtatapos ng parable na in-explain ng Panginoon which is yung sinasabi ni Brother Dino kanina. Di ba na yung statement doon, righteous shall shine forth as the sun in the kingdom of the Father. So, very critical, kapatid, Very critical yung outcome, yung pinaka outcome. If we stay with among the tares, that we shine
forth. Diba? As a son. So, doon ko tatapusin yung akin, doon sa last statement na yon. So, sa inyo kapatid, if you're going to close yung topic natin, growing with tears. Kanina kasi, tinanong ko kayo, how do you introduce? Paano nyo i-introduce yung how to grow with tears? Sa inyo kapatid, how will you close itong pinag-uusapan natin? Growing with tears. Growing with tears. Sige, kapatid. Magpangalan ka. Alam mo naman, mga mahihain to eh. Kung kayo nag-uhos. Ano question, bro? Ako talagang bumibira ako kaagad eh. Hindi, alam mo na, makapal mukha ako. Sige, tawag na ako. Ano ulit yung question, bro? Ano ulit yung question? How are you going to conclude? Nakalimutan. Hindi ko alam kung nakikinig kayong tatlo sa akin. Hindi ko nakuha yung uling phrase eh. Hindi ko alam. Hindi. How do you conclude, kapatid? How do you conclude yung pinag-uusapan natin? Growing with tears. Growing among the tears. How do you conclude itong pinag-uusapan natin? Ako na. Sa akin is existence. Talaga nandyan talaga siya. I need to accept that. But still, I'll go sa verse 43 na there's a judgment pagdating ng panahon. Yung mga tears, ihiwala yon. I'm very I really appreciate the Lord for being careful. Hindi lang sa tears, kundi kung bakit hindi niya binubunot yon, it is because ayaw niya pati yung goods, yung wheat ay madamay. That's how. Sometimes kasi inisip natin, sige, patay na ang mga masasamang yan. O, di ba? Pag masama, patay na. Mabubuwal na lang kagad. Pero hindi. God is always giving us chance, mga kapatid. Yung kung bakit nandoon sila, though hindi siya ang nagtanim noon, still, because He loves me. Mahal niya ako eh. Sometimes, siguro kung hindi ko alam to, ang isipin ko, Lord, napaka-unfair mo naman. Sana hindi na lang nangyari, sana namatay na lang yung tear, parang ganyan. Bakit ganito pa yung mga kapatid pa natin doon sa Mindanao, di ba? But thinking of this, mga kapatid, makikita ko that still, siguro kung hindi pa naintindihan, kung hindi ko maintindihan, makikita ko pagmamahal ito. Pagmamahal ng Lord sa ito. And then kapag during the judgment day, pagdating ng panahon, I'll go sa sinabi mo. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear. So, kailan mangyayari ito? Ito yung talagang pinaka-main shine. Sun na nga ito no? Hindi na lang reflection, no? Sun. Yeah. Gusto sabihin, this is itong nandoon na tayo. That we, di ba, kasama na natin ang puong may kapal, ang Panginoon. So, well, whatever things na ginagawa ng Panginoon, sometimes hindi ko maintindihan siguro sa ngayon. May question pa siguro ako. But at the end of the day, I know, pagmamahal ito sa akin ng puong may kapal. That's it, my friend. Amen. Salamat, kapatid. Sige. Sinong... Ang sabi ng ating Panginoon, bro, abide in me, I will abide in you. If anyone loves me, obey my commandments. So, how are we going to conclude? Matthew chapter 28, 18 to 20. Let us continue to preach the gospel of Jesus. Sabi ng ating Panginoon, para manatili siya sa atin. Patuloy natin pangaral ang Ebanghelyo because we need to consider all the people of this world who are not Christian were lost soul. So we need to continue to preach the gospel to all the world, mga kapatid, bilang isang tunay na Kristiyano para manatili ang ating Panginoong Hesukristo sa atin. Ang katapatan natin kay Kristo sa pamamagitan ng patuloy na pagpapahayag ng Ebanghelyo. At ito po ang pangako ng ating Panginoon. Matthew 28, 18 to 20. Allow me to read this verse bago po ako magtapos, mga kapatid. And I'm so encouraged by this verse because I've seen the effect of it in my life. That after we continue the gospel sharing, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, and I will be with you even to the very end of this age.
Matthew 28:8-20. Jesus said and Cain spake unto them, saying, All power has been given unto me in heaven and the earth. Go ye therefore and teach all nations the gospel, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatever I have commanded you, and I will be with you always, even to the end of this world. Mga kapatid, ito po ang magiging way natin, no? Para po manatili tayo sa ating Panginoon. Remain to the gospel of Jesus. It is the power of God unto salvation, so that people will change because they still are lost. Mga kapatid. Yes, that is my conclusion, mga kapatid. Alright. Salamat, kapatid na Ryan. Kala ko, idadrop mo uli yung microphone. Brother JC? So, yun. Okay po. Sa mga sinabi po ng mga kapatid natin, I think, kompleto na siya, no? Hindi ko na siya kailangan dagdagan. Pero dahil nasasanay tayong sumagot sa ganitong panel, sasagot tayo. Panel talaga. Yan. So, okay. Alam niyo po, mga mahal kong kapatid, dapat sabik tayo doon sa eternal perspective. Katulad ng sinabi ni Brother Dino kanina. Bilang isang lingkod ng Panginoon o bilang isang wit, dapat sabik tayo. Ano ba ibang term na pwede doon? Dapat excited tayo doon sa eternal perspective o eternal perspective na dapat na hangad natin. Dapat bilang isang Kristiyano, kung gusto natin ang eternal perspective bilang isang wit, okay? Always remember this, focus on bearing good fruits. Okay? Mag-focus tayo na magkaroon tayo lagi ng mabuting bunga sa ating sarili, sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Why? Because lahat ng yan ay ating obligasyon bilang lingkod ng Panginoon, as Brother Ryan mentioned a while back. So, it is our part, it is our duty to share the gospel and to be a good contagious, good influence sa ibang tao. Okay? Because para magawa natin yon, we should be rooted in God's Word. Paano mo naman aakayin yung bulag, kung ikaw ay bulag? See? Tama. Dapat, order for us, kung gusto nating magkaroon din sila ng eternal perspective, kung gusto mo rin sila makapunta doon sa pangako ng Panginoon, kung gusto rin natin silang haharap sila sa Panginoon at makakasama natin sila doon sa buhay na walang hanggan, we need to do something, which is to preach the gospel, bear fruits, and stay rooted in God's Word. Diba? Parang pinagsama-sama lang po yung sinabi nila kanina. Amen. Thank you. Amen. Bago tayo magtapos, ano ko lang to. Salamat kapatid na Gilbert, yung mga nag-comment sa atin, shared. Good evening po mga kapatid. Sabi ni Mother Gilbert, salamat kapatid. Kasama rin natin kanina, Saling de la Cruz. Good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Kapatid na Julia, kasama natin, nag-followers and highlights. Si Sister Amor Fernandez. Good evening po mga kapatid from Mangaldan, Maasim Church of Christ sa Mangaldan, Pangasinan. Shared, sabi po ni Sister Amor, yan. At kasama rin natin si Brother Jardel, J. Del Fernando Hardin at followers, sabi niya. At highlights and Joel Tabago, nakasama rin natin. Alright. So mga kapatid, may last comment dito. Marami po ako natutunan mga bro, sulit ang puyat, di ba? May bayad naman. Kung magbayad ka daw, Carlo, bayad naman ako kasi. Hindi, nasa work daw siya. May night differential siya, shift differential siya. Bigyan mo kami 10% ha, kapatid na Julian. 10%. Anyway, salamat kapatid na Dino. Salamat sa napakaganda discussion kapatid na Dino. Kapatid na Ryan, sa King Ryan. Yes. God bless us. God bless. Si Ryan naman ang host next. Ako, mahirapan ako. Hindi ko pa kaya yung mga ginagawa ni Brother RPM. Brother Dino. Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan. Gawa ka lang ng topic.
Oo. Tayo naman eh. Ano naman natin? Tutulong-tulungan yan. Doon pa rin Ikaw tayo naman. sa ano. Doon pa rin tayo kapatid, ano, if you will agree. Attitude. Doon pa rin tayo sa attitude of the heart. Let's see po. Let's see. If possible na ano. Sige po. Let's see. Ayos, Hindi po muna ako makakatulog si mga RPM. Makakatulog si RPM. Ay, alam mo yung will siya. Hindi. Pero I'm so blessed. Ray. Oo. Importante ito, Ray. Kailangan hindi lang tayo resource person. Kailangan marunong tayo yung yung mga questioning, art of questioning. Napaka-importante yun. Sige. Kaya Siyempre, gagayad nyo naman ako, di ba? Of course, Okay. nandiyan naman si Hindi si JC, oh. si JC. Nag-host na po ba si Brother JC, Brad? Hindi pa, ikaw muna. Pagkatapos mo. Kala mo makakatakas ka. Akala mo. Yeah. Pagkatapos Tulungin mo mo. muna yan, Brother Ryan. Huwag muna ako. Masyado na kaming magulang dyan, Brad. So mga kapatid na Dino, Carlo, and Ryan, maraming salamat Yes, sa inyo. yes. Pag-like kayo ng Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin parati, 2 Peter chapter 3, verse 18, but grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, salamat po. Good night. Thank you so much. God bless po. Good night. Thank you. Love you, bros. Love you with the love of the Lord, mga kapatid. Yes. Love you.